Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 19, 2025, araw ng Sunday. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 18, verse 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanyang araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa palaging magdadasal, manalangin, at hindi manghinawa, o dapat ay hindi tayo magsawa sa patuloy ng pananalangin araw at gabi. Kumbaga wala siyang humpay. Kung nababasa natin ang unang pagbasa sa araw na ito ay ang laban nila Moises, Aaron at Joshua, o kaya at Hur, sa taga mga Amalek. At tuwing itinataas ni Moises ang kanyang kamay, sila ay nananalo. Pero si Moises ay napapagod at kailangang tulungan siya ng kanyang mga kasama para hindi mapagod ang kanyang kamay sa pagtaas. At meron din nga silang ginawang practical na nilagyan nila ng bato para hindi mangalay si Moises. Ang pakikidigma nila ay hindi saganang kakayahan nila sa pakikipaglaban, kundi nakasalalay doon sa pagtaas ni Moises ng kanyang kamay na nangangahulugang parang complete dependence on God. Talagang nakasalalay sa Diyos ang kanilang pagkapanalo. At dito naman sa ating talinghaga na binigay ng ating Panginoon, ang isang balo noong unang panahon, sa panahon ni Kristo, ay napaka mahina na nilalang, or weak na nilalang ang isang balo dahil widow na siya, wala na siyang asawa
at wala na siyang mapagkukuhanan pa ng tulong maliban sa mga ah, kaibigan siguro o mga kamag-anak o kaya ay mga sustento na lang ng lipunan sa panahong iyon. At itong balo ay nangungulit doon sa masamang hukom at hindi iginagalang ang Diyos. Pero sa kakulitan ng balo ay ipinagkaloob pa rin ang kanyang katarungan na hinihiling. At sinasabi nga ng Panginoon dito sa talinghaga, ito ay tungkol sa walang sawang pananalangin at patuloy na pananalangin natin. At sabi niya, kapag bumalik or dumating ang anak ng tao, mayroon ba siyang madadatnan na may mga taong may pananampalataya? Kasi ang pagkaalam natin, ang second coming o ang muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo bago pa siya bumalik, magkakaroon tayo ng napakalaking pagsubok. At ito ay susubukin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang pinakamatinding pagsubok ay yung pagsubok tungkol doon sa Antikristo na tinatawag natin. At nawa sa araw na iyon, kung maabutan pa natin yun at nandito pa tayo sa mundong ito, nawa sa araw na iyon, pag dumating ang matinding pagsubok, magkaroon pa rin tayo ng pananampalataya kay Kristo. Dahil hindi yan walang ang kadiliman ay wala yang binatbat sa Diyos. Kasi ang mga fallen angels ay isa lamang sa mga creations ng ating Panginoon at ang Diyos. Wala silang kakapangyarihan. Hindi yan katapat ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya magandang pagnilayan natin na isabuhay ang sinasabi dito ng ating Panginoon na lagi tayong manalangin. Ang tanong dito ay, nagagawa ba natin ang araw-araw na panalangin? Ang araw-araw na pakikipag-usap sa ating Diyos, kahit 15 minutes lamang. Ang isang magandang panalangin natin ng simbahan para tuloy-tuloy ang ating panalangin ay ang tinatawag na Liturgy of the Hour. Ito ay meron tayo sa umaga, meron tayo sa kalagitnaan ng umaga, meron tayo sa tanghali, meron tayong kalagitnaan ng hapon, meron tayo sa gabi. Halos 6 or 7 itong panalangin na iba-iba araw-araw. Ito ay makakatulong sa atin para matupad natin ang sinasabi ng Panginoon na pray unceasingly. At tungkol naman dito sa pangungulit, kailangan ba nating kulitin ang ating Panginoon para mabigyan tayo doon sa ating hinihiling? Kasi ito ay malamang na tatanong mo na rin ito sa iyong sarili kung bakit ganun, na dapat kailangang maging makulit tayo sa pananalangin. Ang ating Panginoon at ang ating Diyos ay mabuti at alam naman natin na tayo ay Kanyang mga anak. At ano ba ang hinahangad ng isang magulang kundi ang kabutihan ng kanyang mga anak? At minsan kahit hindi pa nga sabihin niya ng kanyang mga anak, alam na niya kung ano ang kailangan nila. Kaya
ang panalangin natin sa Panginoon ay hindi upang pilitin siya or na kumbaga para mapagbigyan tayo sa ating mga kahilingan. Itong pamimilit natin o pangungulit natin o patuloy nating paghingi o panalangin sa ating Panginoon ay nag nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sabi nga, nagdadasal tayo para magkaroon ng pananampalataya at sumasampalataya tayo para mas lalo pang tumibay ang ating panalangin. O kaya, nanampalataya tayo para makapagdasal tayo at nagdadasal tayo para mas lalong tumibay ang ating pananampalataya. Ganon din naman kapag lagi tayong nananalangin sa Panginoon at lagi nating hinihiling yung mga kahilingan natin, mas lalo nating nakikita kung ito ba ay kalooban ng Diyos, makabubuti ba ito sa atin, at mas lalo tayo nagiging nagdedepende sa Diyos. Dahil kung hindi tayo laging humihingi, ibig sabihin, pagbibigyan din ng Panginoon na talagang wala din tayong interes doon sa hinihiling natin. Pero kung lagi na tayong nanalangin sa Kanya at hinihiling yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay, lalong-lalo na kung ito ay kalooban ng Diyos, ipagkakaloob ito ng Diyos sa tamang panahon. Tinuturuan tayo na maging pasensyoso at mas lalo pang tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid, masyado na mahaba ang aking reflection. Magkita-kita po tayo bukas. God bless.